Ako si Hazel, 26 years old, isang office staff sa isang kumpanya dito sa Cubao at isa sa inyong masusugid na tagapakinig. Adik na adik nga po ako pati ng ang aking mga kaopisina sa pakikinig sa inyong programa dahil sa magagandang kwento araw-araw na nag-iiwan ng aral at inspirasyon. Sumulat ako sa inyo para ako naman ang magbahagi ng aking kwento ng pag-ibig at tsaka ko na kapupulutan ito ng aral. Ako yung tipo ng babae na hindi ligawin. Siguradong dahil sa hindi ako binigyan ng kagandahan, pero ayos na din dahil binigyan naman ako ng lakas ng loob. Oo, lakas ng loob na magpakilala at magpapansin sa mga kalalakihang aking natitipuhan, lalo na kung gwapo. Dahil kung ayaw nila akong lapitan, pues ako ang gagawa ng paraan para mapalapit sa kanila. Oh, nakuha mo ba yung lalaki nasa coffee shop kahapon? Oo naman. Sabi ko sa'yo, huwag ka muna umalis eh. Ayan tuloy, hindi mo na-experience sa kagwapuhan na nakuha kong name at cellphone number niya. Talaga? Oo naman, no? Nag-selfie pa kami together. Grabe, ang bango-bango at ang gwapo niya. Sobra. Eto yung pictures namin, Bessie. Tingnan mo. Ayun o! Ay, Bessie, grabe ang yummy niya sobra. Yeah. Swerte mo naman. Siyempre naman, Bessie. Sobrang swerte ko talaga. Ikaw naman kasi, dapat talaga hindi ka na muna umalis. E di sana, pareho tayong nakatikim. Anong nakatikim ka dyan? Sira, okay na sa akin yung nakita ko lang siya, no? Ikaw naman kasi Hazel eh, bakit ba kasi hindi ka makontenta sa patingin-tingin na lang? Ano ka ba, Bessie? Sayang yung opportunity. Siyempre, andun na yung gwapo, di grab the opportunity para makipagkilala ka. Tsaka, wala namang mawawala, di ba? Wali mo, yun na pala si Mr. Right ng buhay ko. Di ba? Sa bagay, may point ka. Pero Bessie, minsan magpakadalagang Pilipina ka naman. Baka mamaya, yun pala yung mga tipo ng mga gwapo ngayon. Yung mahinin at saka yung pabebe. Nako, subo ko na yan. Baka tumanda pa akong dalaga kapag ginawa ko yan. Tsaka ang gusto ng mga lalaki ngayon yung wild and naughty na kagaya ko. Talaga? Eh, bakit wala ka pa rin boyfriend? Wow ha, bakit ikaw meron? Eh pareho lang naman tayong single, haler. Oo na, pareho na. Ay, nga pala, Bessie. Nabalitaan mo na ba yung bago nating office mate na gwapo, ha? Sa pagkakaalam ko, ngayon yung first day niya eh. So, dating kawi tayo, ha? Okay, dating gawi. Unahan na lang tayo, ha? Oh, ayun na siya, Bessie. Padating na. This is it. Ay, Bessie, ang gwapo nga. Ang laki ng katawan at mukhang ang bango-bango niya. Ayun na, Bessie, good luck to us. Papalapit na siya. Hi, good morning ma'am. I'm Raf, bago po ako dito office staff. Hello. Hi, good morning din. I'm Hazel, single and ready to mingle. Raf, welcome to the company and welcome to my heart. Oy, wow ha. Hindi daw siya pabebe. Grabe ha. Welcome to my heart ka pa dyan. Ano ba, Bessie? Suporta naman. Thank you ma'am Hazel. I like your attitude. I like that. Anyway, you ma'am. Hi, Rafi. I'm Mean and you can call me Mine. Welcome to the company and I'm sure magkakasundo tayo. Thank you. Nakakatuwa kayong dalawa. Grabe kabeso-beso ka pa. Parang kinaganda mo yan. Ako, ingkit ka lang. By the way, Raf, gusto mo ilibot muna kita dito sa company para maipakilala kita dun sa iba nating ka-office mates, if it's okay with you. Sure, no problem. Okay, tara Rafi. Bye, Hazel. Ako nang bahala kay Rafi, ha? Akala mo magpapatalo ako, ha? Humanda. Man! Rafi, help! Please! Nahihilo ako! Hazel, ma'am! Oh my gosh, Bessie! Teka, tatawag lang ako ng medics. Rafi, ikaw muna bahala kay Hazel, ha? I think I'm gonna die na. Ma'am, dadalhin na po kita sa klinik. No, Rafi, okay lang ako. Yakapin mo lang ako, please. Hanggang hindi pa nawawala ang pagkahilo ko. Okay ma'am, kayo po ang bahala. Grabe ka talaga kanina, ha? Napaniwala mo akong hilong-hilo ka. Best actress ka talaga, Bessie. Well, nasa dugo na namin yan. Pero,
Mayan, sobrang bango niya at ang yummy niya talaga. At fresh na fresh. Naku, oo nga eh. Sobra talaga, no? Tara na nga, Bessie. Sumakay na tayo ng jeep nang makauwi na tayo. Bessie, look, yung papadating, ang gwapo! Bagay na bagay sa kanya yung shades niya at yung t-shirt niya na bakat ng katawan. Ay, yung yummy! Naku, oo nga, Bessie. Ang hot talaga niya, no? OMG, papalapit na siya Ay, dito. oo nga, Bessie, papalapit na siya. Okay na ba yung makeup ko? Oo, okay na, okay na. Eh, yung sa akin. Okay na, okay, Bessie. Ayun na, papalapit na siya. Ay, sumakay na ng jeep eh. Bye, Bessie! Ingat! Teka, saan ka pupunta? Kay Kuyang Gwapo! Bye! Uy, babae, hindi yan yung way mo pa uwi. Bala ka nga. Bye! Mano, sandali lang po. Sasakay po ako. Sandali! Nasaan kaya si Mr. Pogi? Ay, hindi bale. Sisiksik na lang ako para makatabi siya. Ate, pausog naman para makaupo ako. Ayan. Thank you! Ay, nakaupo din sa wakas. Ay, ang bangot, ang gwapo niya. Grabe. Pakausap nga. Hi, Pogi. Bayad ka na? Oo, miss. Okay. I'm Hazel, and you? Okay. Uy, Pogi, anong name mo? Sige na, please. Huwag ka nga maingay, pwede ba? Ay, suplado. Di ba, hindi kita titigilan. Ay, ang gwapo niya talaga. At in fairness, ang cute din ang balat niya sa leeg. Hugis puso. Hold-upper pala si Kuyang Pogi. Hindi ako nakapalag o nakahingi ng tulong ng mga oras na yon. Siguro dahil sa takot na din at pagkabigla. Pero sa aking palagay, sa nangingibabaw o nangibabaw ang kilig sa akin dahil bago niya ako hold upin ay hinawakan niya ako sa aking bewang at pakiramdam ko ay niyayakap niya ako lalo pa akong kinikilig o habang ako niyayakap niya at binubulungan. Yun nga lang, imbis na Miss, I like you, ay Miss, hold up to. Ang aking nadiginig mula sa kanya. At syempre may kasama pang balisong na tutok sa akin. Agad naman siyang bumaba ng jeep pagkabigay ko ng aking bag at wallet. Wala na akong magawa kundi pagmasa na lamang siya habang papalayo sa akin. Buti na lang wala akong gaanong mahalagang gamit na laman ng aking bag. At buti na lang din 1,500 pesos lamang ang laman ng aking wallet. Nakauwi lang ako ng bahay dahil sa nakitawag ako kay Manong driver upang magpasundo sa aking kaibigang si Mehan na imbis na mag-alala ay halos mamatay pa sa kakatawa sa akin. Simula ng araw na yon ay madalas na akong nag-iisip o napapaisip at inaalala ang lalaking gwapong mangho-hold up sa akin. Kahit nasa bahay man ako o opisina, pakiramdam ko ay hindi lang bag at wallet ko ang nakuha niya. Oo. Pati na ang puso't isipan ko ay na-hold up niya na rin. Okay na to. Wala na siguro ko nakalimutang bilhin. May gulay na, may isda na din, tsaka mantika. Ayan, yan, okay na to. Maaga-aga pa naman. Teka, makapaglibot nga muna sa palengke. Baka sakaling may gwapo din dito. Miss, excuse me. Ay, sorry, Miss! sorry. Ano ba yan? Paharang-harang eh. Sungit naman. Pero ang hot niya. Yung pawis niya para nangaakit. Ang ganda pa ng katawan niya. At may abs. In fairness, gwapo din siya. Teka, mapagmasdan nga muna siya dito at mamaya lalapitan ko. Ma'am, ayos na po. Nabuhat ko na lahat ng bigas. Okay, sige. Salamat, Iyo. Ito ang bayad ko sa'yo. Sige po, salamat. Ayan, pagkakataon ko nalapitan siya. Hi, Pogi! Hello, miss. Sige, alis na ako. Madami pa akong gagawin. Teka, pamilyar sa akin yung balat niya sa leeg ng hugis puso. OMG! Siya yung hold-upper! Yes! Nakita ko din siya! Hoy! Lalaking hold-upper! Hoy! Tumigil ka! Tumigil ka, Pogi! Miss, pwede ba? Nagkakamali ka lang. Huwag kang maingay dyan. Maya, akalain ng tao. Totoo yung sinasabi mo na hinohold up kita. Tama nga ako, ikaw
yan! Ikaw yung gwapo ng hold up sa akin 2 weeks ago. Tandang-tanda ko yung balat sa leeg mo. Finally, nahanap din kita. Kaya huwag ka na magkaila dyan. Hindi nga ako yun, miss. Nagkakamali ka lang. Pwede ba? Tigilan mo ako. Ikaw yun! Tandang-tanda kaya kita! Hindi nga ako yun! Umamin ka na kasi! Sige ka, kapag hindi ka umamin dyan, sisigaw ako at papakulong kita. Umamin ka na! Kulit nito eh. Tara na nga dito, miss. Doon tayo mag-usap. Okay, sige, tara. Pero teka, huwag mo masyadong ipitan yung paghawak sa kamay ko. Masakit eh. Sorry. O ano, umamin ka na. Ikaw yon, di ba? Umamin ka na, hindi naman ako magagalit. Oo, ako yun, miss. Miss, sorry. Ako yung lalaki ng hold up sa'yo. Pasensya ka na kung nagawa ko yun. Wala lang akong choice eh. Kailangan ko kasi ng pera para sa nanay kong may sakit sa probinsya. Pero, yun. Kailangan ko magpadala ng pera eh. Walang-wala ko nung oras na yun. Sorry, miss. Wala kasi akong ibang naisip na paraan eh. Wala rin akong malapitan. Pasensya na talaga. Papalitan ko na lang. Sana mapatawad mo ko. I'm sorry. Ganun ba? Hindi bale, okay lang. Naiintindihan ko. Pero next time, ha? Huwag mo nang uulitin yun. Huwag ka nang umiyak dyan. Hindi naman kita ipapakulong eh. Huwag ka nang umiyak. Ano ba yan? Kahit na umiiyak ka, ang gwapo-gwapo mo pa din. Salamat, miss. Salamat. Okay lang basta ikaw. Sorry, miss. Niyakap pa kita. Nabasa ka tuloy ng bawis ko. Okay lang. Wala yun maliit na bagay. Gusto ko nga eh. Sorry Pasensya ka na talaga. Kumain ka na ba? Baka gusto mong kumain muna. Sige, sagot ko. Para makabawi naman ako sa'yo kahit papaano. Sige na nga. Nagugutom na din ako eh. Saka, pagod na din ako. Okay, sige. May masarap na karinderya doon. Tara. Ako na miss magdadala ng mga pinamili mo. Don't worry, hindi ko ito tatangayin. Ikaw talaga? O sige, salamat. Halika na, miss. Ouch, ang sakit ng paa ko. Pwede mga lalayan mo ko pupunta sa karinderya? Masakit-sakit kasi talaga eh. Sige, walang problema. Lalayan kita. Thank you. Ay, swerte ko talaga. Ang saya-saya ko nang muli ko siyang makita. Dahil finally nakita kong muli ang lalaking nang hold up sa aking puso at isipan. Nalaban ko na si Ricky pala ang kanyang pangalan, 25 years old at tubong Camarines Norte. Nagpunta siya sa Manila para makipagsapalaran sa kagustuhang may angat ng kanilang buhay sa probinsya. Pero dahil nga hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, hirap siyang makahanap ng magandang trabaho kung kaya't siya ngayon ay isang kargador kapag weekend at isang construction worker naman pag weekdays. Simula ng araw na yun ay naging magkaibigan na kami ni Ricky. Pero sa totoo lang, higit pa sa kaibigan ang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil na rin sa gusto ko siyang matulungan at gusto kong nakikita ko siya araw-araw, ay tinulungan ko siyang makapasok sa kumpanyang aking pinagtatrabahuan bilang isang janitor. Gustong gusto ko talaga si Ricky kung kaya't lahat ay gagawin ko, mapalapit lamang sa kanya. Ricky! Uy, Hazel. Ano ginagawa mo dito? Mamaya ka na maglinis. Lunchtime naman eh, tsaka pinagdala kita ng lunch. Ako nagluto nito. Masarap to, promise. Wow! Uy, nakakahiya naman. Nagabala ka pa. Okay lang, gusto ko kasing matikman mo yung luto ko eh. Masarap to. Pinagluto kita ng kare-kare na favorite mo. Ang sarap! Ano ba yan? Dapat hindi ka na nagluto. Nakakahiya tuloy sa'yo. Dami mong naitulong sa akin. Ano ka ba? Wala yun. Tsaka, huwag ka na mahiya. Magkaibigan naman tayo eh. Sige na nga. Salamat, Hazel Napakabuti mo talaga sa akin. Wala yun. Tsaka, gusto ko din naman itong ginagawa ko eh. Gusto kong tinutulungan ka at masaya ako pag nakikita kang masaya. Salamat Ayos to Mukhang masarap talaga yung luto mo. Naamoy ko pa lang Ay nako, masarap talaga yan. Dahil lahat ng luto ko with love. Mukha nga Oh, halika na. Mabuo tayo dun. Tara, kain na tayo. Ay wait. Ay naku, basang-basa ka ng pawis Punasan na nga kita. Uy, hindi na. Nakakahiya naman. Hindi, ako na. Okay lang. Ayan, wala na. Next time, wag mo nga hayaang mabasa ka ng pawis. Baka magkasakit ka niyan eh. Opo. Tara, kain na tayo.
Wow, ang bango ng kare-kare. Gutom na gutom pa naman ako. Tara, kain na tayo. Wow, ang sarap, Hazel! Talaga? Oo, ang sarap. Salamat ah. Wala yun. Masaya ako na nagustuhan mo yung luto ko. Pero alam mo kung ano mas masarap dyan? Ano? Ako? Ay, grabe ka naman. O ayan, tubig, uminom ka. Grabe ka, Ricky, ha? Sorry. Nabilaukan lang ako sa sarap. Sorry na, masarap ka talaga. Magluto. Naku, sinasabi mo lang ata yan dahil nandito ko. Pero, Ricky, may tatanong ako sa'yo. Okay lang ba? Oo naman, okay lang. Ano yun? Totoo bang wala ka pa rin girlfriend? Kasi ang gwapo-gwapo mo. Parang imposible naman kasing wala ka pang girlfriend. Wala pa nga. Bakit ba ayaw mong maniwala? Ilang beses mo nang tinanong sa akin yan, oh. Wala pa, pero pag nagkaroon na, sasabihin ko agad sa'yo. Promise. Okay. Pero bakit wala pa? Kasi ayoko pa eh. Saka, hindi yan yung iniisip ko ngayon. Ano bang gusto mo sa babae? Sabi ko na nga ba yan ang susunod mong itatanong sa akin eh. Yung, siguro yung mabait, maalaga, tsaka mapagmahal. Talaga? Wala ka pa bang nahahanap? O nagugustuhan man lang sa opisina? Meron eh. At lahat ng hinahanap ko, nasa kanya. Talaga? Sino? Secret! Ewan ko sa'yo. Teka, punta na ako sa office ha. Mamaya sabay na tayo ng merienda, okay? Yung likod mo, huwag mahiyaan magkapawis. Oo, salamat ha. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Sus, bolero. Teka, bakit mo ba ako tinitignan? Huwag mo ako titigan ng ganyan. Gwapo-gwapo mo eh. Baka hindi ako makapagpigil. Halikan kita dyan. Sige ka. Oo, sige na. Hindi na. Ang cute mo kasi. Ha? Ewan ko sa'yo. Sige, mamaya ah. Bye. See you later. Bessie, saan ka ba pupunta? Akala ko ba sabay tayo magla-lunch? Kay Ricky, my love. Sorry, Bessie pinagluto ko kasi ng kare-kare si Ricky. At sarap na sarap siya sa luto ko. Tapos, tinitigan niya ako. Ang gwapo niya talaga, Bessie. At sabi niya, cute daw ako. Wow ha, naniwala ka naman kaagad. Hay nako, ewan ko sa'yo talaga, Bessie. Grabe ka. Ilang taon na tayo magkaibigan, ni Tubig nga hindi mo ako ipinagdala eh. Yan tayo eh. Ang swerte naman ng Ricky na yan. Saka Bessie, kahit hindi naman masarap yung luto mo, masarap pa rin yung sasabihin nun. Syempre, nandun ka eh. At malamang nasamid pa siya dahil hindi nga masarap yung timpla. Oy, hindi Hindi kaya siya nasamid. Tsaka ano ka ba, Bessie? Grabe ka sa akin Pero, Bessie, lahat talaga gagawin ko. Mapalapit lang talaga ako sa kanya at magustuhan niya lang ako. Ilusyonada? Ang gwapo kaya nun tapos papatol sa'yo? Huwag kang umasa, Bessie. 50-50 ka dyan. Oy, ikaw grabe ka sa akin. Kanina ka pa. Pero, Bessie, ngayon ko lang naramdaman talaga to eh. Yung in love na talaga. Ibang-iba sa mga lalaking nakilala ko dati. Ay, basta, Bessie, isa lang ang sigurado ako ngayon. Tinamaan na talaga ako kay Ricky. Mahal ko na siya. At lahat gagawin ko. Magustuhan niya lang ako. Tinamaan na talaga ako kay Ricky. At lahat ay aking gagawin, magustuhan lamang niya ang katulad ko. May iba talaga siyang dulot na saya sa puso ko. Napapangiti ako kapag naiisip ko siya. Basta, hindi ko mapailiwanag ang sobrang saya ko. Pag-ibig nga talaga, nakakakilig at nakakabaliw. Iba talaga kapag in love. Lumipas nga ang 2 buwan at habang tumatagal, mas lalo ko pa ring minamahal si Ricky. Mas lalo ako nag-e-effort sa kanya at lahat na siguro ng pwede kong gawin para mapansin niya tong nararamdaman ko ay ginawa ko na. Para akong babaeng nanliligaw ng walang kasiguraduhan kung meron bang pag-asa o wala. Wala pa ding nangyari. Ang manhid-manhid niya sa mga kinikilos ko para sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na akong ipagtapat ang totoo kong nararamdaman. Ricky, pwede ba tayo mag-usap? Sige, tungkol saan?
Bakit mo ako sinampal? Ano ba nagawa ko? Ano bang problema, Hazel? Masakit ba? Oo, masakit syempre. Bakit ba? Anong problema? Nakakaramdam ka naman pala eh. Ang manhid-manhid mo kasi! Nakakainis ka! Bakit? Saan ba akong di nakaramdam? Ano bang mali ko? Yan! Yung sarili mong mali! Ano bang mali sa sarili ko? Kung may mali ako, sabihin mo para may tama ako. Hindi yung ganitong babigla-bigla ka tapos sasampalin mo ako. Hazel, ano ba? Ano bang mali ko? Ano? Bakit bang manhid-manhid mo? Manhid saan? Ang manhid-manhid mo sa nararamdaman ko para sa'yo! Bakit ba hindi mo maramdaman lahat ng mga special efforts at pagpapapansin na ginagawa ko sa'yo? Mahal na kita! Hulog na ako sa'yo at lalo pa ako nahuhulog. Sana naman maramdaman mo itong nararamdaman ng puso ko. Kasi ako gusto ko pang mahulog sa'yo eh. Sana ganun ka din sa akin. Sana! Sana naman, Ricky! Sana! Saluhin mo naman ako! Hulog na talaga ako sa'yo at hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ba naman kasi ang tanga-tanga ko? Nagmahal ako ng gwapo na imposible akong magustuhan dahil ang pangit-pangit ko! Hazel, pasensya ka na. Okay lang. At least, alam ko na walang tayo. Dahil imposible na maging tayo. Ako lang naman yung ilusyonado eh. Palaasa. Na balang araw magkakaroon ng tayo. At least ngayon malinaw na sa akin ang lahat na walang pag-asang lahat ng mga efforts at pagpapapansin na ginagawa ko. Wala. Sorry na, Hazel. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo ito. Okay lang. Please lang, wag mo na sabihin pa dahil ayoko nang mas masaktan pa. Okay na tong naliwanagan ako at alam ko na yung totoong estado ko sa'yo. Sakit-sakit pala. Sakit magmahal. Sakit magmahal ng taong hindi ka mahal. Ang sakit umasa. Ang sakit sobra. Hazel, please, pakinggan mo muna ako. Hindi ko gustong saktan ka. Sorry Ayoko nang makinig pa, Ricky. Alam ko naman eh. At hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Dahil ako nga tong may kasalanan. Nagmahal kasi ako ng taong hindi pala pwede. Ang sakit palang malaman na hindi ka kayang suklian ng taong mahal mo ng pagmamahal na ipinaparamdam mo sa kanya. Nakakalungkot, nakakaiyak at nakakabaliw pala kapag nasaktan. Ang hirap tanggapin pero kailangan. Totoo pala na mas mahirap palang mag-move on sa taong kailanman ay hindi naman naging kayo dahil sa sakit na aking naramdaman. Minabuti ko munang mag-leave sa aking trabaho. Gusto ko munang magpahilom ng sugat sa aking puso dahil hindi ko pa kayang makita si Ricky. Wala akong ginawa kundi magkulong ng buong araw sa bahay at umiyak at walang kagana-gana sa lahat ng bagay. Nagawa ko ding magpakalasing, mag-isa at lunurin ang sarili sa alak. Pakiramdam ko, gusto ko nang mamatay. Ang sakit-sakit. Ricky, bakit ba kasi hindi mo ako nagustuhan? Dahil ba sa mukha ko? Ano? Pangit ako? Pangit! Oo, alam ko naman pangit ako eh. Pero nagmahal lang ako. Minahal kita. Bisit na buhay to. Bakit ba naman kasi hindi ako nagustuhan? Ano ba naman yan, Lord? Bakit naman kasi hindi mo ako pinaganda? Siguro kung maganda ako, hindi ako mag-e-effort sa mga lalaking yan. Bakit ba kasi hindi na lang ako gumanda? Pagod na ako masaktan. Bakit ba kasi ganitong mundo hindi pantay-pantay? Lahat naman na ginawa ko eh. Bakit hindi ba rin ako makuha kung mahalin? Ako na nga itong nanligaw. Sasagot na lang ng oo, mahal din kita, hindi pa nagawa. Buwisit na pag-ibig to.
Ganto ba talaga kapag hindi maganda? Dapat nasasaktan? Ayoko na mabuhay pa. Ayoko na! Pagod na ako! Ayoko nang magmahal! Bessie! Hazel, ano ba? Tumigil ka na nga! Tumahan ka na, please, oh. Huwag mo namang sirain yung buhay mo nang dahil lang sa lalaking yun. Yun nga, Bessie. Lalaki na lang hindi ko pa makuha. Bessie, sakit-sakit. Minahal ko siya ng sobra, Bessie. Bessie, ano ba? Tumahan ka na nga, please. Hindi naman lahat ng lalaking dumadaan sa buhay natin para sa atin eh. Hindi lahat ng mga minamahal natin, mamahalin din tayo. Kaya please, Bessie, naman tama, no. Mag-move on ka na. Dahil kung hindi ka uusad, sino bang kawawa? Ikaw din. Ikaw. Kaya please, Bessie, oh. It's over. It's time to move on. Bessie, sa tingin mo kaya hindi ako nagustuhan ni Ricky? Dahil ba sa hindi ako kagandahan? Bessie, hindi naman batayan ang itsura sa pag-ibig eh. Oo, hindi tayo kaagandahan. Pero inside, maganda pa tayo sa maganda. At saka kung gusto ko talaga ni Ricky, matatanggap ka nun. Ano man yung itsura mo. Kaya please, Bessie, ano ba? Huwag na nating pilitin. Kung ayaw, huwag nating patuloy tayong masaktan. Just move on, Bessie, oh. Please? Ang unfair kasi ng mundo, Bessie. Bakit kung sino pa yung mga taong todo magmahal, yun pa ang nasasaktan? Alam mo, Bessie, hindi unfair ang mundo. Mali ka lang talaga ng taong minahal. Sa milyong-milyong tao sa Pilipinas, Bessie, may nakatakda na isang tao para sa atin. Kailangan lang maghintay. At kung masaktan, dapat labanan. Bessie, mahal ko talaga si... Hazel. Mahal ko si Ricky. Hazel, hindi lahat ng nagmamahal, minamahal din. Saka, Bessie, kung mahal ka nun, di sana nandito siya. Sana hindi ka ganyan. Tanggapin mo na lang kasi na hindi ka niya mahal. Ay, ang hirap kasi, ang hirap. Mahirap siyang kalimutan dahil ang tagal niya naging laman ng puso at isip ko. Oo, mahirap. Pero kailangan. Bessie, nandito naman ako eh. Saka yung pamilya mo. Hindi ka namin papabayaan at tutulungan ka namin makamove on. Basta, Bessie, nandito lang ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Tutulungan kita. Salamat, Bessie, ah. Salamat. Wala yun, Bessie. Magkaibigan tayo. At tayo lang naman yung magtutulungan eh. Salamat, Bessie. Payakap nga ako sa Bessie ko. Basta, Bessie, kaya mo yan. Amoy alak ka na. Magpalit ka nga muna ng damit. Then, liligpitin ko na tong mga kinalat mo. Okay. Salamat, Bes. Pasensya ka na. Nako, okay lang yun. Next time, Bessie, huwag mo nang ginagaya yung mga nasa teleserye. May pabasag-basag effect ka pa dyan. Oo na, hindi na. Thank you. Love you, Bessie. I love you too, Bessie. Friends forever. Friends forever! Mabuti na lamang dahil hindi ako pinabayaan ng aking best friend na si Mayan. After that day, nakapag-isip-isip ako na bakit ko hinahayaang masira ang sarili ko para sa iisang lalaki lamang. Bakit ako nagmumukmok sa iisang kwarto kung sa kabila ng hirap na pinagdaanan ko ay marami namang taong pwedeng magpasaya sa akin. In short, handa na akong mag-move on. Handa na akong bumangon mula sa sakit na nararamdaman ko. Kung kaya't nagpasya ako na bumalik na sa opisina. Pero habang nasa sasakyan ako ay paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung handa na ba talaga akong makita si Ricky. At ano ang gagawin ko kapag nakita ko na siya? Iiwasan ko ba siya? O muling makikipagkaibigan? Yan ang mga tanong na paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko.
Good morning, ma'am. For you, ma'am. Ay, good morning din. Ay, ano to? Bakit may pabulaklak? Ano meron? Wala, ma'am. Ay, okay. Ang weird naman. Sige, kuya. Bye-bye. Hi, Hazel. Good morning. Flowers for you. Good morning din, Rafi. Teka, sa akin ba talaga itong bulaklak, ha? Oo naman, sa'yo yan. Sige may pupuntahan pa ako eh. Bye! Ano bang meron? Weird talaga. Tsaka, bakit may mga red petals dito sa daanan ko? Sosyal naman. Hi, Bessie! Good morning! Bessie, anong meron? Bakit parang ang weird naman? May nagbibigay sa akin ng flowers at saka ngayon may mga petals yung dinadaanan ko. Nako, Bessie. Pumasok ka na lang dun sa office para masagot yung mga tanong mo. Congrats, Bessie! Ha? Congrats for what? Anong meron? Ay, naku, basta pumasok ka na lang doon nang masagot na yung mga katanungan mo. Okay, fine. Papasok na matapos na to. Sige, Bessie, pasok na ako Okay, Bessie, good luck! Ay, naku, ibang kutog ko dito Mapopromote ata ako. Ay, Ricky? Because of you, my life has changed. Thank you for the love and the joy you bring. Because of you. Ricky? Hazel, dahil sa'yo, nabago yung mundo ko. Ikaw yung dahilan kung nasan man ako ngayon. Ikaw yung ginawa kong inspirasyon para mas lalong magsipag at magsikap. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Eh, bakit mo ginagawa to? At bakit mo sinasabi lahat yan? Hazel, patawarin mo ako kung nasaktan kita at kung naduwag ako. Naduwag saan? Hazel, natandaan mo ba yung araw na sinabi mo sa akin na mahal mo ako? Natatandaan mo ba yung sabi ko sa'yo, please, pakinggan mo muna ako? Pero umalis ka pa din. Dahil sabi mo, ayaw mo nung mas masaktan pa sa sasabihin ko. Sorry, Hazel, kung naduwag akong sabihin tong totoo ko nararamdaman para sa'yo. Gusto ko sanang sabihin sa'yo na mahal na mahal din kita, Hazel. Mahal na mahal. Kaya lang ano? Kaya lang mas pinili ko na lang na itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Kasi pakiramdam ko, hindi na babagay ang katulad ko para sa'yo. Janitor lang ako. Mahirap at hindi ko kayang ibigay kung ano man ang gusto mo. Naisip ko din na may iba pang lalaki para sa'yo. Para sa katulad mo. At hindi ako yun. Pasensya ka na, Hazel, kung naduwag ako. Pero ngayon sana bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pagkakataon para mahalin ka sa kabila ng sakit na naidulot ko. Sige lang, okay lang. Sampalin mo lang ako, Hazel. Kaya kong tanggapin lahat ng sampal. Mapatawad mo lang ako, Hazel. Alam mo, Ricky, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga sinabi mo na mahal mo din ako kasi alam mo, sobra akong naiinis sa'yo. Dahil dapat nun pa lang sinabi mo na yung nararamdaman mo. Dahil hindi naman mahalaga sa akin kung anong katayuan mo eh. Ang mahalaga yung nararamdaman natin. Patawarin mo ako, Hazel. Sorry talaga kung naisip ko yun. Pasensya na. Alam mo mga sakit-sakit yung ginawa mo sa akin. Para akong tanga kakaisip kung bakit hindi mo ako magustuhan. Dahil ba sa itsura ko? Dahil hindi ba ako kagandahan? O kung ano-ano pa? Sana noon palang sinabi mo na at sana hindi ako umiyak at nasaktan. Pasensya ka na, Hazel. Patawarin mo ako. Uy, ano Sorry ba? na. Huwag kang lumukod dyan. Tumayo ka na. Hindi. Hayaan mo akong gawin to, Hazel. Patawarin mo ako dahil sinaktan kita. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Hazel, sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon para mahalin ka. Sana. Hayaan mo akong patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Pangako, araw-araw kitang mamahalin at haalagaan. Mamahalin kita ng buong puso. Hazel, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam mo, nakakainis ka. Pinapaiyak mo ko. Kahit naman, ano pa yung nangyari,
Hindi naman nabawasan yung pagmamahal ko sa'yo eh. Kagaya ng sinabi ko sa'yo dati, mas lalo kong nahuhulog sa'yo. Mas lalo kitang minamahal kahit sabihin ko sa sarili ko na tama na. Wag na, masasaktan ka lang. Pero hindi ko kayang pigilin yung nilalaman ng puso ko eh. Ikaw pa rin yung tinitubok ng puso ko, Ricky. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita. Salamat, Hazel. Salamat, mahal na mahal din kita, Hazel. Hazel, pwede bang maging tayo na? I-kiss mo muna ako. Oo naman. Kahit ilan yata eh, kahit saan pa. I love you, Ricky. I love you too, Hazel. Tayo na? Oo. Oo naman, no? Yay! Woo! Kami na! Ba, huwag kang maingay. Baka maginig pa nila tayo dito. Sorry. Yes! I love you, Hazel! Mahal na mahal kita! I love you, Ricky! Kami na, guys! Woo! Salamat! Finally, naging kami na din ni Ricky. Sobrang saya. At hindi ko ma-explain kung gaano pala kasarap ang feeling na ang dating gwapong lalaking hold-upper na aking pinandasya ngayon ay aking boyfriend na. Sadyang napakahiwaga talaga ng pag-ibig. Dahil hindi natin alam kung sino at kung sa papaanong paraan natin makikilala ang taong bibihag ng ating puso. Maaaring yung katabi mo pala ngayon sa jeep o di kaya yung taong nakasalubong mo sa kalsada. Basta, kung makikilala man natin ang taong yun at maramdaman natin na siya o siya na ang nilalaman ng ating puso, huwag na huwag nating sasayangin ang pagkakataon na magmahal at mahalin. Gusto ko din sanang ibalita sa inyo na this coming August, magpapakasal na kami ng aking one and only love na si Ricky. Gusto ko na din sanang samantalahin ang pagkakataong ito upang sabihin sa aking napakagwapo at mapagmahal na boyfriend at soon to be my husband na si Ricky na mahal kita at hinding-hindi kita papakawalan pa. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin.